ika-18 siglo, nag-umpisa magtanong ang mga tao tungkol sa iba't ibang klaseng bagay. Namantong naman sa iba't ibang pagkakataon at imbensyon. Unti-unting dumami ang paggamit ng mga makinarya na siyang bumilis sa paggawa ng mga produkto at sa pag-aatid na rin ng mga servisyo. Dito, nagkaroon din ng mga pabrika na siyang gumagawa ng mga produkto sa pamamagitan ng mga makinarya na ikwento ng tao. Pagdami ng mga pabrika, umakot ito ng maraming tao sa mga bayan. Mga tao nagbabakasakali makahanap na mapagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Nagdulot ito ng maraming tao sa mga lugar at pagkakaroon ng kakulangang espasyo sa isang lugar. Sa ng mga makinarya sa Pilipinas, kung sa kahit saan pa magbansa sa mundo, malaki ang naging pagbabago sa nakasanayan pamumuhay ng tao. Naging mabilis ang paggawa ng mga produkto, dumami ang mga tao sa mundo na tinatawag ng urbanisasyon. Nagkaroon ng may mabilis na transportasyon at unti-unting naging industrialisado ang dating agrikultural na pamumuhay. Ano nga ba ang industrialization? Ano po ba ang pakiramdam ng mamuhay sa isang industrialisadong lungsod? Pakiramdam? Siyempre, pakiramdam mo, iba dahil iba yung nasa magandang pinalalagyan kayo kaysa dito sa critical na area, di ba? Dahil unang-una, nanganganib ang buhay mo rito, hindi mo alam kung mamatay ka ba o mabubuhay ka rito dahil pag dumarating ang dinulubyo na sinatawag nila, yung pahang malaki, hindi mo masasabi, ora mismo pwede kang mamatay sa agos, matanggal yung bahay mo dahil sa akin nangyari na yan mula nung pundo at saka itong habagat. Ano po bang naging dahilan o rason kung bakit dito po kayo tumira? Oo, siyempre number 1 yung walang kakayanang umupa sa labas, saka yung walang pambili sariling bahay at lupa. Siyempre pag marami kang anak at maliit lang ang kita mo, hindi mo kayang umupa dahil uupa ka man ng isang buwan, makakabayad ka pagdating ng 2 o 3 buwan, di ka makabayad eh. Oo. Tulad po sa sinabi nyo, ibig sabihin hindi po nakabuti yung pagtira nyo dito sa tabi ng... Okay, kung sa pagtira naman, medyo nakabuti ng konti dahil unang-una hindi ka nangungupahan. Di ba? Ang babayaran mo lang ilaw at tubig sa pagkain mo sa araw-araw, yung bahay, yung ibig na ipambabayad mo ng bahay, napapanggastos mo na sa ibang bagay, di ba? Ano po ba yung naidudulot ng mga industrialisadong mga... halimbawa na lang po yung mga factory dito sa inyo, sa pagtira nyo dito? Ay, nako. Siyempre, hindi yung unang-una yung factory dahil unang-una yan ang talaga nagpaparami ng basura sa ilog. Most, karamihan na rin sa squatter, yung ng squatter, minsan kasing mga tao na minsan din nag-iisip ko anong mangyayari bukas, tapon na lang ng tapon sa ilog. Siyempre, hindi mo masasabi lahat ng tao gusto ng kalimitan, merama din sa atin na hindi na nag-iisip basta maitapon lang yung basura o kaya sa kanila, di ba? Ngayon po, bilang isang mamamayan po ng Valenzuela, ano po yung mensahe nyo para sa mga namumuno sa mga factory dito sa napapaligid sa iyo? Kasi ang factory naman, di natin masisisihan, dahil siyempre, ang tao gustong mabuhay. Diba? Siyempre, kahit na sino pagka may factory din, marami din naman taong matutulungan niya para magtrabaho sa factory. Ang kailangan lang ng factory, sa mga na yan, may pabrika na kunyari, may mga basurang nilang So, pwede naman nilang ipunin yan, ipatapon na lang sa tao sa mga magandang pagtatapunan. Bayaran ba nila? Parang hindi na lang, o kaya kasi karamihan naman sa pabrika, nagtitipid Ayaw na mag-uutos ng tao magbayad para ipatapon mo sa malayo-layong lugar yung basura.
andyan naman ang tubig, tapo mo na lang, hayaan mo na lang kasi meron naman dadampot na niya pagdating sa dulo. Then alam nila, meron MMDA na maglilinis. Yun ang sinasabing hindi nag-iisip na para sa kasutihan ng kapakanan ng tao. Ano po ba yung pakiramdam ng mamuhay sa isang industrialisadong lungsod? Siyempre, mahirap. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ganun. Kailangan talaga kikilos ka pag ganitong sitwasyon kasi nasa mahirap na parte ng lugar ka eh. Hanggat maaari. Wala naman tayong tinapos na pag-aaral. Ano po ba ang mga naging rason kung bakit napili niyo dito pong tumira? Siyempre, unang-una, wala tayong kakayanan magbayad ng bahay, ng renta. Pangalawa, hindi naman natin kaya makipagsabayan sa mga nasa labas. May mga trabaho at magandang tinapos na pag-aaral yan. Kami, ano lang kami rito katulad ko. Vendors lang ako. Siyempre, huwag lang makagawa ng masama. Ginagawa ko lahat ng paraan. Minsan may extra sa trabaho, construction, kung ano-ano. Minsan nag-a-apere sa pabrika. Sa kompleto requirements naman, may sipag ka, okay lang yun. Na problema. Ano po ba ang pakiramdam na dito kayo tumira? May mga nagsabi po ba na dito? Wala, kaya squatter. Alam mo naman Pilipino. Ibig sabihin po yung pagtira niyo po dito, nakabuti po ba o nakasama sa inyong pamumuhay? Unang-una, nakabuti. Kasi unang-una, wala kang binabayaran eh. Ang nakakasama lang dito, yung kalamidad katulad ng baha. Kasi para sa isang katulad nga namin na walang kakayanan, siyempre, gusto ka titira. Hindi lang siguro kami ang mga squatter na ganito. Kaya hanggat maaari, makakatipid ka ng gastos. Siyempre, bibigay mo pa sa pag-aaral sa mga anak mo, kain mo. Wala kang binabayaran na waste, lupa. Kaya nga squatter ang tawag, di ba? Nakakabuti. Ang problema lang, pagka bumaha, yun talaga nakakasama. Ano po po yung isa mga sa dahilan na naranasan niyo dito sa pagtira sa malapit sa mga pabrika? Siyempre, gipit. Yan ang mga isa sa mga dahilan. Nagipitan lang naman lahat ng bagay. Kaya ang tao nakakagawa ng ng hindi maganda. Pero ako naman, okay naman yung ginagawa ko. Ang ganda naman kasi hindi naman ako nakaka-permis sa kapwa. Ano naman po sa tingin niyo ang naidulot ng mga factory, pabrika dito sa pagtira niyo dito? Ano tayo magagawa? Alam mo kung tutusin, minsan nakakaamoy ka rito ng amoy ng San Miguel. Pero yan, may kakayanan yan eh. Malaki tax yan sa gobyerno. Kahit na ano pa sabihin mo. Pero kung tutusin sa mga basura, siguro 50% sa squatter. Pero yung 50% yan, mas marami sa fabrika rin, katulad ng mga langis. Ayan, dati, hindi naman ganyan yan. Katulad ng mga styrofoam. Ano, kaya ba na yung mag-Jollibee araw-araw? Dami-dami styrofoam yung mga... Di, sabihin, sabihin na natin 50-50. Nakita mo ang Malilabe ngayon, di ba? Yung barko na may langis na di malang, Petron, di malang kung sino sa kanilang may Galing din, pusin yan, malaking sa gobyerno yan. Lalo sa mga isda. Di ba? Dito pa kayo sa pabrika, dati, dilaw-dilaw na, nagliligo ko dyan, nakaupo ngayon, kita mo, kahit magkamay ka, sausawin mo ka, dahil lahat ng hindi magaganda, nandyan na may probyo Kaya lang, titis tayo kasi wala tayong pangrupa sa magandang titiran. Bilang isang mamamayan po ng Valenzuela, ano po yung maaari yung ibigay na mensahe sa mga namamahala sa mga factory dito sa napapaligid po dito? Sana kung mabibigyan ako ng karapatan, pero kung sa akin, sa point ko lang, sana huwag din nila isisi lahat sa mahihirap, yung mga ng ilog. Kasi kung walang pabrika, wala rin pagkukuha ng katulad ng plastic na yan. Sino ba gumagawa niyan? Pabrika. Kailangan lang ng pakikipagkakaisa.
ano pa, dinidevelop. Sabihin na po kayo sa mga natatandaan ng paglagi ng ating ekonomiya na tinatawag na industry section. Oo, tama yun. Sa tingin niyo po, ano ang epekto ng pagdami ng mga pabrika sa inyong trabaho o paghahanap buhay? Parehas lang din ako sa ano, kaya ano, mas may effect sa mga mahihirap. Tutulungan niya kaso ang sweldo, mahina. At saka na natatamaan din po yung pagkakakas ng pagdami ng mga pabrika na pinapatay. Pero, pero may naitutulong din po ba sa inyong industry section? Pero, Pagdami po ng siyempre, malaki na ikaw tulad kasi nagbabayad ng tax yan eh. Hindi tayo, bigay tayo ng amendment discount. Sila malaki. So, kaya ano po muna ang pangalan niyo? Sabi mo na akong Karomi. Karomi pa, yung FTA. Mang Romy. Ilan taon na po kayo nagsasaka ko yan? Tagal na siguro, almost 20 years. Nung ano pa lang po, mga dekada 90. Oo. Eh bakit po pagsasaka napili niyo trabaho? Yan man, kumbaga, dahil ng kahirapan, magulang ko, tulungan ko. Sa Hirap pa lang buhay. po kami, yung buhay. Naganito mo ba kayo kuya sa Maynila? Kasi tiga ano kami, tiga Bulacan. Yun po talaga yung probinsya niyo. Anong ang epekto ng pagdami ng mga pabrika sa inyong buhay? Pero ang klase, Ano po yan? maganda sa iba, pangit sa mga magsasaka. Mga apoy. Tapos ano po, lumilit po yung lupa na pwede nyo sakahan kaya? Wala na nga mo, hindi naman talagang inuubos talaga ng mga negosyante. Binibilit mo lang yung lupa. Oo. May naitulong po ba sa inyo kayo yung pagdami ng pabrika? Sa amin. Depende. Sa paano po parang kaya? Bakit depende po? Kasi mababa nga yung ano nila, binibigyan ng pagweldo. Lalo pag rate ang Bulacan, mababa. Sana rate ang Maynila, maganda. Minimum po, no? Provincial rate po din sa Bulacan. Nakakaramihan ng mga halimbawang nagtayo ng business sa amin. Ang kinukuha mga tao, mga dayo. Hindi ka roon ang binibigyan ng karapatang magtrabaho sa kanila. Pero kaya natubukan nyo na po magtrabaho sa mga pabrika? Mga 5 buwan, 10 buwan na din po. Taon din, taon. So sa ano, naranasan niyo po kayo magtrabaho sa pabrika, di po ba? Ano po yung mas magandang trabaho? Pagsasaka po sa pabrika? Depende sa'yo. Kung tatagal ka sa pabrika, sawa ka. Ang pangalan niyo? Si Ilang taon na po kayong nangingisda dito? halos kumuha na 30 years na. Bakit po pangingisda yung napili niyong trabaho? Kasi ang karamihan ng mga tao ito, ako ay malapit sa kapiligan ko, kaya yun ang pinag-isa namin na mangingisda sa pamumulaan ng mga kami. Taga dito po ba kayo sa Maynila? Ako, sa kaya may nila Sa tingin niyo po, ano po yung epekto ng mga pabrika na pinapatayo? malaki at effect yun. Dahil siyempre, siyempre, hindi mo yun, tapos yung binabaksak ng mga pangit na mga eskrol. Mga isla. Sa tingin niyo po, may natutulong po ba yung industrialisasyon? Oo, may tutulong din. Kaya sa dumadami yung mga, siyempre, yung mga walang hanap po, nagkakaroon ng hanap po. Tulong din yung kahit paano, kaya lang, siyempre nga naman, yung palisdaan, na-affect po ito. Sa tingin niyo po, ano yung magiging epekto ng pagtatayo ng maraming pabrika sa hanap buhay? Siyempre, epekto, is na ang pangisdang nakalistan niya, nakasalain natin, pag tayo nakabuhay, ay baka hindi na sinulat yung lalo, dahil hindi tayo ng hanap po na. Pakiramdam na mamuhay sa industrialisation. Sa akin kasi okay lang. Maayos naman kasi nakakatulong din naman sa amin.
Ano po yung mga rason niyo bakit niyo napili dito tumira? Sa tingin ko, kasi alam ko mahirap kumira sa mga probinsya. And kasi mas maraming trabaho at opportunity na makukuha dito kaya. So, siguro na, kaya dito, pili ng mga magulo ko. Yung pagtira ba niyo dito nakatulong ba sa buhay niyo? Oo, kasi may mga pabrika dito na yung mga kumakain doon, yung mga tao doon kumakain sa amin. Kaya nakakatulong yun. Meron po bang isa sa member ng pamilya niya na nagtatrabaho sa isang factory? Wala. Ano yung naranasan niyo habang nakatira kayo sa pabrika? Paminsan yung mga ulit nila, yung mga hindi magandang amoy na dahil na kapag umuulan din, kapag umuulan yung mga oil nila, makikita mo talaga dun sa baha na nagkakaroon dito. Ano naman sa tingin mo yung naidudulot ng industriya dito sa kapaligiran natin? Tingin ko kasi hindi rin maganda. Kasi, una yung sa usok, tapos yung oil na nilalabas din nila, nakakasama talaga yung naging effect sa lugar, pati na rin sa tao. Bilang isang mamaya ng Venezuela, anong pwede mo maimensahe para sa mga namamahalan sa mga tao dito sa Venezuela? Siguro yung tamang pagtatapon lang, pati yung waste ng mga ginagamit nila. Tamang pagtatapon lang. Ginagamit nilang chemical. Kasi yun talaga yung pinakamasamang pwedeng maging masamang, magkaroon ng masamang naibulot sa mga tao.